Napakataas po ng corruption sa ating bansa ngayon. Halos tayo po'y lulubog na sa corruption. Ang exhibit A po ng corruption sa ating bansa ngayon ay nandito na sa ating national budget. Na ngayon po, ang usapin na yan ay dinala na po sa Korte Suprema. Kailangan po kasi natin usigin ang mga tao sa likod ng pangyayari na yan. Kung bakit po kinakailangan i-ratify ang bicameral report na nanatiling nandun po yung mga blanco. Isipin po ninyo, tinignan ko po yung aming kopya na in-email nila December 11, 2024 at 6:27 in the evening. Kasi po sa email, maka-indicate kung anong oras mo tatanggapin. Yung bicameral report. Doon po sa bahagi ng special provision, 13 pahina kinasangkutan ng 28 blanco. Mayor Yorbe, Vice Mayor Che, Congresswoman Apple, Atala, Bong, Senador Philip, lahat po nandito ngayon na nakikipagdiwang, nakikipag-celebrate po sa ating mga kababayan sa pagkariwan ng Chinese New Year. Ako po'y napakasaya na maging kabahagi niyo po ngayong araw nito. Kasi po, hinahanap ko po yung masasayang mga pagtitipon. Yung hindi magulo, yung hindi nag-aagawa ng kopya. Kadaanan mo po kanina yung nagagawa ng kopya. Doon po pala banda rin doon sa may gawin yan. Ako po ay napakasaya. Sapagkat alam ko po ang ating mga kaalyado na nandito ngayon, ang palagi nilang nasa isip ay kung paano lilinisin ang ating bansa. Nagsisimula po sa Kapitolyo ng ating bansa sa Maynila ang paglilinis. Hindi lamang pisikal na paglilinis, ngunit paglilinis po kung paano po natin itataguyod ang pamamahala ng ating bansa. Napakataas po ng corruption sa ating bansa ngayon. Halos tayo po'y lulubog na sa corruption. Ang exhibit A po ng corruption sa ating bansa ngayon ay nandito na sa ating national budget. Na ngayon po, ang usapin na yan ay dinala na po sa Korte Suprema. Kailangan po kasi natin usigin ang mga tao sa likod ng pangyayari na yan. Kung bakit po kinakailangan i-ratify ang bicameral report na nanatiling nandun po yung mga blanco. Isipin po ninyo, tinignan ko po yung aming kopya na in-email nila December 11, 2024 at 6:27 in the evening. Kasi po sa email, maka-indicate kung anong oras mo tatanggapin. Yung bicameral report. Doon po sa bahagi ng special provision, 13 pahina kinasangkutan ng 28 blanco. Paano po i-ratify ang isang bicameral report na ito pa naman ang magiging batayan ng gala natin kung hindi po nasuplayan yung mga blanco? Tinignan ko po yung oras. Kailangan po kasi makita natin yung oras. Noong panahon po na nag-move na yung isa namin kasama para i-ratify yung bicameral report, eksakto alas 7 ng gabi, December 11, 2024. Ano po ibig sabihin mo? Kung tinanggap ko po yung kopya ko 6:27 at
ni-ratify po na alas 7 ng gabi, yung gabi din na yun, halos 30 minuto lang paano ko nare-review yung halos mahigit na 200 pages ng report ng FICAC. Talaga kong sinadya nila. Ang itatanong po ngayon siguro, ng mga nagsihain ng petisyon sa Korte Suprema, sino po yung nag-fill up ng mga grado? Kasi po, nakalagay, from this amount, from X amount to this amount, blank. Mabigat po yun. Ang nakalagay po sa omnibus motion na kung pwede lang ang naburahin o mag-correct, pagka po typographical yun, hanggang po nangyayari yun. Para mabilis, meron isang motion, pag typographical lang, may grammatical, pwede na pong palitan. Halimbawa, pinag-usapan may grammatical lang, isang nakalagay, dapat pala R. O pwede mo yun. Pero kapag ka pong nakalagay blanco, paano magiging typographical? Sinadya po nila na ilagay yung blanco. Ngayon po, nung yung enrolled bill ay ibigay na po sa Malacanang, bakit po fill up na yung blanco? At tinatanong namin, bakit bago nyo na-ratify, dapat nandun na po yung mga filled up portions ng blanco. Hindi po pwede i-ratify nakasama yung blanco. Ibig sabihin po, either pinilapan ko sa House of Representatives bago i-print yung tinatawag natin GNA o kaya ang nag-fill up yung Department of Budget. Kahit sino po yung nag-fill up na yun, ngayon po, bakit? Hindi po typographical. Substantial po yung blanco. Kapag substantial po yung papalitan, plenary action po yun. Hindi po pwedeng yung stock lang kung sino yung gagawa mo. Ito po yung pag-usapan sa Korte Suprema. Ngayon lamang po nangyari sa buong buhay ng Kongreso. Ngayon lamang po nangyari ang ganitong pananalbahe, ang ganitong klaseng pamamaraan kung paano nila imamanggal na sa kaya dumating po ang isang senador na Bicolano. Yan po ay nakipag-away din sa plenary. Katulad ko po, nag-uumpisa pa lang kami, talakayan ng budget. Alam po ba ninyo kung magkano yung budget natin sa taon ito? 6.325 trillion. Nung ako po yung magsimula na makiusap, magtanong man lang ng ilang bagay, clarificatory question. Masyadong malaki po yung budget. Wala man lamang po nagbigay sa akin ng permiso na ako yung mga pagkakas. Tama po ba naman yun? Kaunang-unahang araw ng plenary debates, 6.3 trillion pesos. General principles lang ang pag-uusapan. Bakit po isang batalyon ang sumabang sa akin? Hindi man lang sumabang. Yun po yung problema. Maski si Senator Wilbert Lee, inangkan niya nagamit yung mikropono dahil gusto niya rin magtanong, hindi rin siya pinayaan. Ganun po yung nangyari. So, kinalabasan po ay isang bicameral report na punong-puno ng blanco at pagkatapos yun ang pinagpasihan ng ating General Appropriations Act. Ito po ngayon ang sisa sa atin. Kailangan po talagang maglinis tayo sa bansa. Sa Maynila, alam ko na po kung anong gagawin ni Mayor Yorme. Magaling maglinis talaga. Ang Maynila, ang microcosm ng buong Republika. Sinasalamin ng Maynila kung ano ang kalagayan ng ating bansa. Kailangan po natin ang mga senador na maglilingkod po sa inyo ng tapat. Tatlo po dito sa kapulong narito ay nandito po. Nandyan po si Senator Philip Salvador. Nandyan po si Senator Manoy Wilbert Lee. Salamat pala, Senator Wilbert. Ang tawagan po kasi namin sa Congress dahil nauna po ako sa kanya. Kaya naman po ang may panungalan nito. Ang tawag po na sa akin, teacher. O tinawag ko naman siyang pupil. Okay lang. Ang ginawa po ni pupil na yun, yung malalaki pong mga billboard sa buong Pilipinas,
siya po ang pinakamaraming billboard na na-install sa buong Pilipinas. Marami, malalaki, strategic. Kulang na lang nalagyan po niya yung Scarborough Zone ng billboard. Ang ginawa po niya, sabi na, teacher, dahil gusto ka ng tulungan. Papalitan ko yung nauna kong nilagay. Ilalagay ko na yung mukha natin sa isang billboard at ang title, The Defenders. Yun po ang nangyayari ngayon. Nandun po ako sa Cagayan de Oro kahapon. Boss, yung sa Metapi ng tulay, hindi ko manapalitan. Pero lahat po, ang iba't ibang lugar sa ating bansa, napapalitan na. Mga kababayan, kailangan po natin gawa ng paraan ng lumalalang problema ng ating bansa, ang kahirapan na pinalulubha po ng korupsyon. Ang presyo po ng pagkain, kawawa na po ang mamamayang Pilipino. Nagre-reklamo na po sila. Talaga po, pati kuryente po. Alam namin ni Mayor Yorme kung anong gagawin. Alam po nyo kung anong gagawin kung talagang gusto nila katulungan ng mahirap sa buong Pilipinas. Hindi po ayuda, hindi akap. Kasi po, yung buwis natin, kukunin lang nila. 30% ng budget natin ibubusan nila. Hindi po gano'n ang pagtulong sa mahirap. Kung gusto po niyong tulungan ng mahirap, ibaba natin ang presyo ng kuryente immediately. Paano natin gagawin? Tanggalin natin yung 12% back sa kuryente. Kapag nangyari po yan, yung pera dapat natin kolekta, ibalik na lang sa tao. Paano natin gagawin? Lahat po na nagkukonsumo ng 2,000 pesos sa month, pababa, pwedeng ilibre na yun. Pwedeng ilibre na yun. Bakit po? Doon sa kukulekta sa bank, doon na po natin, diretso na po yun. Alam po ninyo pag ginawa natin yun, kung ilan ang mabibiyaya, 2,000 pesos pababa, 4.5 million families, katumbas ng 28 million Filipinos. Yun po yung tunay na akap. Hindi yung akap dito, akap doon. Akala mo, pera nila na binigay. Hindi po. Pera ng Pilipino po yung akap. Pag binigay po sa inyo, kunin ninyo sapagkat yun, kinuha nila mula sa inyo, ibabalik lang nila. So pag binigay po sa inyo, tanggapin ninyo wala kayong utang na sa nila. Dahil hindi nila pera yun. Pera ninyo na ibabalik lang sa inyo. Hindi po yun ang tunay na pagtulong sa Pilipinas. Isang araw mong paniligayahin dahil binigyan mo ng akap. Paano yung the rest of the days? Paano yung 2,000 days? Kung sakaling senador ang piloto mo. Paano yung mahigit na 1,000 days kung piloto mo yung Congress? Nakanganga pa rin siya. Hindi po yun ang pagtulong. Ang gusto ng Pilipino, bigyan mo siya ng trabaho. Ilatag mo yung mga kondisyon kung paano sisiglang ekonomiya ng bansa ito. Marami ang mamumuhunan, marami gagawa ng pabrika, ng paggawan, dami ang trabaho, marami mapuproduce ng pagkain, bababa ang presyo ng pagkain. Yun po ang gusto ng pamilyang Pilipino. Ayaw nila na habang buhay nakatatak sa kanila yung kahirapan. Kahit papano, gusto nila sa isang punto ng buhay nila, makalat sila sa kanilang kahirapan. Yun ang gusto nila. Ayaw po nila yung ayuda. So mga kababayan, sa ating pagsasalibrate ng Chinese School, nandito po lahat ang aking mga kasama. Komportable ako dito. Dito masasabi ko, walang manggugulo sa akin. Walang mang-aago ng hukay. Kung bulan ng mga-aago ng hukay nandito sa Yorme, nandito, paano ako guguluhin dito. Salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po our soon-to-be Senator Rodante Dante Marcoleta. At sa pagkakataon po ito, ay ibibigay rin po namin sa inyo upang bumati